Pagdating naman po dito sa immigration natin dito sa Dubai. Medyo nakakatakot po kasi. Pero mas kinakabahan ako nung dumating na ako dito sa Dubai. So yan po, hello po Miss Mars. Welcome po dito sa Dubai. So ano muna yung masasabi niyo sa pag-process namin sa inyo ng kanilang OEC, PIDOS, and yung mga OWA? Ano lang po, madali lang, ang bilis. Lumabas ka agad yung pag-contract signing ko ngayong araw, pagka hapon, lumabas agad yung OEC, ang dali-dali lang. So ganun lang kadali. Gaano po katagal inabot yung process natin? Siguro, mga 2 weeks lang siguro. 2 weeks lang. Tapos after 2 weeks, meron na kayong ticket. Ganun lang kabilis. Ganun lang po. Wow. So kamusta naman yung pagpasok natin sa immigration natin sa Pilipinas? Okay lang naman po, medyo kinakabahan ng konti, pero carry lang. Wala naman po masyadong tinanong sa inyo. Wala po, tinanong lang po ako kung saan ako nagtatrabaho dati. Yun lang po. First time niyo po bang maging OFW o Yeah, dati na po first- kayo dito? First time po. First time po. Sa ibang bansa nakapagtrabaho na po kayo? Hindi po. So first time po, Dubai. Yeah. Ayun. Saan po muna kayo sa Pilipinas pala? Cagayan de Oro. CDO. Wow. So may naiwan pong pamilya sa Pilipinas. Meron. Asawa, anak, Merong isang anak, pero walang asawa. walang asawa. Ilan taon na po yung anak niyo? 10 years old. 10 years old. Oh, ay, paano po yan? Kamusta naman yung kasi naiiwan niyo po yung anak niya doon? Okay lang. Para naman po to sa future namin dalawa. Sa bagay, kasi kaya naman po tayo mag-aabot kasi para sa pamilya, para sa anak. Apo. So yun. Sa Pilipinas, ano naman muna ang trabaho niyo? Doon po sa isang woodworking company po. Saan po? Woodworking company. Woodworking company. Ano po yung position po nila doon? Production officer. Production officer. Kala ko po nag-ano kayo ng mga kahoy. Hindi. Iba po ba yan? Nag-ano lang yan. Process ng mga order, tapos yung mga finished product. Yung so, gano'n. ganun po. Kaso, gano'n, nagpa-follow up. So, bakit nyo naman po naisipan na mag-abroad? Para po kumita ng maraming pera kasi sa Pinas po, ang late-late ng sahod. Yun po. Saan nyo po muna naman kami nakita? Yung company po namin, yung ABA. Sa TikTok. Sa TikTok po. Sino po ba nakakita sa amin? O may nag-refer po sa inyo? Wala po, nakita ko lang po. Kayo po nakakita sa TikTok. Yeah, nag-scroll pa ako tapos nakita ko yung, okay, ito pala yun sa Dubai. Buti nagtiwala po kayo sa amin. Kaya yun, pinalo ko yung niyo. Kasi syempre sa panahon ngayon, ang dami-daming mga scammer or what. Buti nagtiwala po kayo agad. Tinignan ko po kasi yung mga videos, lahat ng mga reviews. Okay naman po pala ito, maybe. So nyo po, naisip nyo po na legit naman pala itong company ito, bakit hindi kami tumuloy? Ayun. Pagdating naman po dito sa immigration natin dito sa Dubai. Medyo nakakatakot po kasi hindi po kasi familiar dito sa mga tao. So kung tatanungin ko kayo kung anong nararamdaman mo, ganyan yung nararamdaman nyo, kinakabahan, natatakot. Ganun. Pero mas kinakabahan ako nung dumating na ako dito sa Dubai, yung sa immigration. Sa Mas iba? nakakabahan dito kaysa doon sa Pilipinas. Kasi iba po yung mga tao dito, Kasi iba yung yung mga tao itsura. dito, yung mga ano nila. Kaya, Pero dito naman, ganun lang, in-scan lang po yung passport nyo. hiningi lang yung passport ko, tapos pagkatapos, may stamp, tapos binigay agad. Ayun Ayun lang. pasok na, ganun lang po ka-smooth. Mm-mm. Ayan, so pagdating naman po dito sa Dubai, ano ang magiging trabaho nila? Telecommunication assistant. Telecommunication assistant. So parang ganun din, relate din doon sa trabaho nyo Oo. before Opo. sa Pilipinas. Oo, ganun din. So yun, congratulations po kasi nandito na po kayo sa Dubai at good luck po sa work nyo, sa mga gagawin nyo dito sa Dubai. At saka syempre, nandito po si Miss Mars kasi pumunta siya dito at magtatrabaho siya ng legal with the help of our recruitment agency in the Philippines and of course, ng Abaoral Babalabiad. So, nandito na si Miss Marbs and ito po yung lagi nating sinasabi. So, welcome to Dubai!